laging tanong ng mga bagong gustong matutong magtattoo sa atin ay, paano ba matutong magtattoo? Laging tanong ng mga bagong gustong matutong magtattoo sa atin, paano daw ba matutong magtattoo? Kapag in-step-step natin yung pagtatattoo, medyo matatagalan o mahihirapan kayong magtattoo. At hindi ganun kadali yung matutong magtattoo. Pwede ka matuto ng buwan, pero hindi pa ganun kahusay. Taon ang guguguli mo bago mo matutunan o maging mahusay sa larangan ng pagtatattoo. Ang pinaka-basic na kailangan mo para matuto kang magtattoo, kailangan meron kang machine. Gamit sa pang-tattoo, kailangan mo muna sa umpisa needles, ink, practice skin na pwede mong pag-practicean. Itayin lang muna yung meron ka na gamit. Kahit hindi pa kompleto ang lahat ng gamit na meron ka lang nun. Ang importante kasi ay makapag-umpisa ka. Sa pagtatattoo kasi matagal yung guguguli mo dyan, kaya ang maganda ay makapag-umpisa ka na. Kaya kahit ayun lang muna yung pinakagamit mo, machine, needle, ink, at practice skin na pwede mong pag-practicean. Dalasan na tanong, paano ba linya o paano ba maging okay yung pagtatattoo? Pinakamagandang gawin mo ay mag-practice ka na mag-practice. Ayun lang talaga yung pinakatamang sagot doon. Mag-practice ka lang na mag-practice at magagawa mo rin ng maayos yung gusto mong gawin o yung balak mo o yung mga pinaplano mo. At kapag nakapag-practice ka na sa practice skin at gusto mo nang mag-tattoo sa mismong balat, ang gawin mo, pwede kang mag-YouTube para may idea ka kung paano mag-tattoo sa balat. Kailangan hindi na fake yung ink na gagamitin mo sa balat. Dapat din bago yung needle na bubuksan o gagamitin mo. Pag-tattoo kasi kailangan talaga ay malinis. Bawal na bawal ka gumamit ng mga maduduming gamit. Kaya kailangan mag-tattoo ka na, kailangan malinis yung mga gagamitin mo. Kapag nagtatattoo ka naman na sa balat, ang importanteng mga kailangan mo, siyempre machine, needle, ink, gloves, tissue. Kung ididikit mo naman yung gagawin mong design, depende sa iyo kung ipe-freehand mo o gagamit ka ng stencil. Siyempre pag gumamit ka ng stencil, gagamit ka rin ng stencil solution para dumikit yung stencil na gagamitin mo. Ayun lang naman yung pinaka-basic na kailangan mo kapag mag-uumpisa ka na mag-tattoo. At yung iba ay kailangan mo naman din, gaya ng mga alcohol, basta yung mga kailangan panlinis sa pagtatattoo. Hindi mo rin ahitin yung part na tatatuan mo kung may buhok. Dahil kung wala naman, kailangan mo lang talaga itong linisan. Kapag katapos mo naman mag-tattoo, maalagaan ni client yung tattoo na tinattoo mo. Kaya maalagaan mo yung tattoo na tinattoo mo sa sarili mo. Depende kung saan ka nag-tattoo. Maraming mga bawal kapag may tattoo ka na o may bago kang tattoo. Bawal maarawan ng sobra yung tattoo. Bawal maarawan ng sobra yung tattoo. Bawal maligo ng mga dagat o swimming pool. Bawal ka muna gumamit ng mga produktong bawal ka muna gumamit ng mga produktong matatapang o mga beauty product na pwedeng maka-apekto dun sa bago mong tattoo. Basta umiwas ka muna sa mga bagay na pwedeng maka-apekto sa balat mo. Gaya ng matatapang na sabon. Kapag pagaling naman na siya, kapag magaling naman na siya, after 3 days o kaya 1 week, depende sa tao, mangangati yung tattoo. At bawal na bawal mo tong kamutin o bakbakin para hindi rin masira yung bago mong tattoo. Kadalasan naman sinasabi ng iba ay bawal daw basain o bawal daw lagyan ng petroleum. Kadalasan sinasabi ng iba na bawal daw basain o bawal daw lagyan ng petroleum o oil o kung ano-ano mang ginagamit o pinapahid kapag may bagong tattoo. Kapag naliligo ay pwede at pwede mong sabunin yung tattoo mo. Kailangan lang din ay hindi matapang na sabon at mayroon siyang antibacterial soap. Pwede naman talaga siyang basahin. Ang pinakabawal lang sa kanya ay ibabad ng matagal sa tubig yung tattoo. Dahil pwede rin kasing masira yung tattoo mo kapag nababad sa tubig. Tungkol naman sa mga pinapahid ng mga oil o kung ano-ano mang gamit na sinasabi ng ibang mga may bagong tattoo, yung mga artist naman ay may mga binibigay na ointment at ayun na lang yung gamitin nyo. Dahil ayun din yung makakatulong sa mga tattoo nyo. Kung ayaw nyo naman yung binibigay sa... Kung ayaw mo naman gamitin yung binigay sa'yo ng artist mo, pwede ka naman walang gamitin. Yung tattoo kasi ay gagaling naman kahit wala kang ilagay. Ang pinakailangan mo lang gawin, kailangan maalagaan mo siya na hindi madumihan. Kaya kung sakaling may bago kang tattoo at kung alam mong nadumihan yung tattoo mo, pwede mo siyang sabunin at pwede mo siyang hugasan. Para nang sa ganun, maprotektahan mo yung bago mong tattoo na hindi may infeksyon. Wala namang problema kung hugasan mo yung bago mong tattoo. Basta pag mo lang siya ay mababad ng matagal. Kung gamitin mo lang sabon ay antibacterial soap. At bawal ka gumamit ng mga matatapang ng sabon at gaya ng mga may pampaputi.
mabuti. At para sa mga artist natin dyan, kung meron man tayong na hindi nasabi, pwede kayong mag-comment. Matulungan pa natin yung mga nagtatanong na kapatid nating nag-aaral mag-tattoo. Ang importante kapag gusto mong matuto mag-tattoo ay mag-umpisa ka na. Kailangan mo kasi makapag-practice o masanay kasi hindi ka matututo kung sinasabi lang yon ng ibang artist. Lahat ng bagay kasi kailangan mo talaga ma-experience yung isang bagay. Kung ka matuto, maging magaling sa mga ginagawa mo. Kaya kung gusto mo talaga matuto mag-tattoo, kailangan mo talaga bumili ng mga gamit para makapag-practice. At kapag meron ka ng mga gamit, kailangan mo lang magpatuloy, paulit-ulit na gawin yung isang bagay para maging magaling ka dyan. At wala naman talagang magaling sa umpisa. Lagi mong tatandaan, yung mga mahuhusay na tattoo artist sa ngayon, hindi sila mahusay at hindi rin sila magaling. Mga panahon dati. Kaya kung meron ka nang natanong o meron ka nang ma-experience sa mga tattoo, kailangan mo na lang hasain para maging mahusay o maging magaling ka sa isang bagay. Alam kong medyo mahihirapan ka sa pagbaon ng needle kasi hindi mo alam yung lalim o yung bilis o bagal o gaano siya katagal binabaon. Kaya ayun yung pinaka-aaralin mo kapag nagtatattoo ka na sa balat o kapag nagtry ka ng magtattoo sa balat mo o kaya sa mga kaibigan mo na magtatry na magtiwala sa'yo. Para malaman mo yun ng mas mabilis, kailangan mong itry. Huwag ka munang mag-drawing o huwag ka munang gumawa ng malaking art. Ang pinakagawin mo, gumawa ka ng linya, tuldok, o anumang bagay na maliit lang. At pag nakagawa ka na nun, pag-aralan mo kapag gumaling kung ano ba doon yung tamang ginawa mo. Para malaman mo kung gaano kalalim o mababaw, taktuhan ba yung bone mo. Hindi ma-overwork yung gawa mo. Hirap sa umpisa dahil nasubukan ko rin naman. Nung umpisa ay nakakagawa talaga ako ng linyang malabo. Linyang parang hindi bumabaon yung needle. Pero namang sobrang baon at meron naman ding overwork. Lahat yun ay pwede mong maranasan lalo na kapag nag-uumpisa ka pala. Pero ang kailangan mo ay magpatuloy para malaman mo yung tamang lalim ng baon, tamang hagod ng machine o needle o lalim ng baon. Simple lang naman ang pinakakailangan mong malaman. Kailangan mo lang mag-umpisa at mag-try na mag-practice ng paulit-ulit at alam kong magagawa mo yan. Kaya para sa mga kapatid natin nagtatanong kung paano matuto mag-tattoo, subukan mo lang o gawin mo lang. Nice day ngayong araw. Si Kap Jason, Kapitan lang.